Gagamitin ko ang aking 16 na talampakang bitag para sa isda. Oh, may malaki sa ilalim niyan. Bihirang isda ito. Saan kaya papunta? Nahulog ba sa imbornal? May mga isda dito. Anong nangyayari? Nakuha ko ang baby blue na ulang. Ano yon? Pufferfish ba yon? O ano ba yan? Nakita ninyo yung mga ngipin. Grabe yon mga pare. Yung isda na yon, parang transparent. Ang gaganda nila. Teka, may malaking isda dito. Wala akong ideya kung ano to. Nakahuli tayo ng isa. Kamusta BFP Nation? Babalik tayo sa panibagong video. Ngayon, i-explore natin ulit ang tagong tunnel na maraming misteryosong isda, gaya noong isang buwan. Dito natin nahuli, yung nakamamatay na stonefish. At bukod sa stonefish, marami pa tayong nahuling kakaibang mga hayop dito. Kaya bumalik tayo ngayon at papasok ulit tayo para tingnan kung ano pa ang mahuhuli natin ngayon. Talagang nakakatakot pasukin ang tunnel na to dahil hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Pwedeng may kung ano-ano, gaya ng buwaya, ahas, at pati mga nakamamatay na gagamba. Pero sulit naman kapag nakakakuha tayo ng mga kakaibang isda. At punong-puno ng mga yon ang tunnel na to. Mga tol, kung naaalala nyo pa yung unang video dito, may 3 tayong fish trap noon. Naglagay tayo ng isa sa dulo na to, isa sa gitna at isa pa sa kabila. Gagawin ulit natin ang ginawa sa unang video. Lalakad tayo sa loob at maghahanap gamit ang lambat para makita ang mahuhuli. Pero ngayon, isang malaking fish trap ang gagamitin, hindi na 3. Gagamitin natin ang higanteng 16 na talampakang fish trap. Sobrang laki nito mga tol. Sa tingin ko, ito ang pinaka-epektibong paraan para makahuli ng isda sa tunnel na to. Ilang beses pa lang namin nagamit ang trap na to pero lagi kaming nakakakuha ng maraming isda. Kaya mga tol, lalakad tayo sa gitna ng tunnel, ilalagay ang trap at iiwan magdamag. Dito lumalabas ang kakaibang nilalang, kaya dito sa malaking fish trap siguradong may mahuhuli tayo. Excited ako! Pero bago yon mga tol, maghuhuli muna tayo gamit ang lambat sa tunnel na to. Sa unang video, nadiskubre naming may malalaking hipon na parang pinaghalong hipon at ulang dito. Marami kaming nahuli noon. May nakita kaming dambuhala dito sa mga bato, pero hindi namin nahuli. Sana ngayon, mahuli na natin ang dambuhalang hipon. Tapos pupunta tayo sa lagusan, manghuhuli gamit ang lambat, tingnan kung anong mahuhuli natin, at pagkatapos, ilalagay natin ang mga fish trap natin. Mga tol, simulan na natin ang paglalambat, tingnan natin kung anong mahuhuli natin. Oh, hawak na natin ang lambat natin mga tol. Tinitingnan ko tong lagusan, at ayoko na talagang pumasok. Lalo lang akong natatakot tuwing nandyan ako. Hindi mo alam anong nasa loob. Baka may malaking buhaya sa loob na hindi natin makita sa dilim. Pero kailangan nating gawin to mga tol, dito sa kanto, kung saan dati tayo nakahuli ng maraming hipon. Maglalambat ako at titignan kung may mahuhuli. Ayun, ayos yung lambat na yon. Pero wala namang nahuli. Nasaan na kayo? Baka nandyan kayo sa mga damong yan. Oh, tingnan mo damo dito, dito nakatira mga isda. Oh, may nakuha na tayo, ilabas na. May nakita akong gumalaw dito. Oh, tingnan mo agad yung unang huli, goby na naman. Sabi ko na nga ba, ang dami talagang goby dito. Hindi ko pa alam eksakto kung anong klase, pero goby ito sigurado. Nakakuha tayo ng daan-daan noong nakaraan, at mukhang marami rin tayong mahuhuli sa video na to. Pangalawang lambat, may nakuha na agad tayo. Tingnan ninyo to mga pare. Ngayon, nagdala tayo ng maliit na lalagyan, at ang gagawin natin, pwede nating ilagay lahat ng huli natin dito. Para mas makita natin sila, tingnan ninyo dito. Sige pare, tingnan mo yan. Ang astig, maliit na goby yan. Kung alam ninyo ang eksaktong species, sabihin nyo lang sa comments. Astig mga pare. Ilalagay natin sa timba, tapos maglalambat pa sa paligid para makita kung ano ang mahuhuli. Babalik tayo sa tumpok ng damo kung saan nakuha yung goby. Siguradong may iba pa dito. Maganda yung lambat. Tara, ano pa kaya? Ano yon? Oo, tingnan nyo to. Sa tingin ko may hipon tayo, maliit lang, pero mukhang may nakuha tayo. Ayun, nandito siya. Tingnan ninyo yan. Tingnan ninyo yan. O, hipon nga yan. Tingnan nyo to mga pare. Pangatlong lambat pa lang, may hipon na agad. Hindi man malaki, ito talaga ang hinahanap natin. Astig, parang halo ng hipon at ulang na lumalaki pa. Grabe, nasaan siya? Ayun, nasa tubig. Ilalagay natin sa timba at iuuwi pero gusto talaga natin yung malaking nanay niya. Tingnan ninyo, may isa pang goby dito. Sabi ko nga, ang dami nila rito. O mga pare, may pwede na tayong iuwi. Maglalambat pa tayo ng ilang beses bago tayo pumasok sa tunnel. Mga pare, gusto ko talagang ipasok ang lambat ko sa ilalim ng mga batong to. Kasi, gaya ng sabi ko, doon nakuha yung dambuhalang hipon. Titingnan natin kung mahuhuli natin dito. Sige, subukan natin sa ilalim ng batong ito. Ay, nakakatakot nito. Ay, may malaki sa ilalim niyan. Ay, nakuha ko. Ano yan? Hindi hipon, isda ba yan? Isda ba yan? Ulo ng ahas? Parang batang ulo ng ahas.
Teka lang mga pare, hindi ako makapaniwala. Yan ba yung iniisip ko? Mga pare, nagawa natin. Hindi yan gobi o ulo ng ahas. Mukha lang. Pero espesyal at sobrang bihira yan. Ilang taon na akong sumusubok makahuli ng ganitong isda. Pero ngayon lang ako nakakita. Grabe, nanginginig ako. Nako mga pare, tingin ko malaking mouse sleeper yan. Ang wild talaga niyan. Isang uri talaga ito ng gobi. Pero lumalaki sila, umaabot ng ganito kalaki. Sobrang wild talaga. Akala ko snakehead siya, pero hindi. Napakabihira ng isdang ito mga pare. Ang dahilan kung bakit ang daming kakaibang isda dito sa lugar na to ay dahil brackish water talaga ito. Kung hindi mo alam ibig sabihin nun, halo siya ng alat at tabang na tubig. Ibig sabihin nun, maraming kakaibang nilalang dito na hindi mo madalas makita. Tignan mo yan. Grabe, ang astig ng isdang yan mga pare. Ang lupit. Tignan mo kung gaano kaastig yan. Para siyang maliit na snakehead. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, mga pare, siguradong iuuwi natin itong isdang to. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng ganito. At ngayon, pwede na. Ilalagay natin siya sa maliit na aquarium mamaya. Meron na tayong malaking mouse sleeper. Ayos! Oras na mga pare. Papasok na tayo ngayon sa tunnel. Manghuhuli gamit ang lambat. Tignan natin kung anong mahuhuli natin. Tapos ilalagay na natin ang mga fish trap natin. Tignan ninyo ito mga pare. Mukhang mas mataas ang tubig ngayon na maganda at hindi rin maganda. Siguro ibig sabihin nito mas maraming isda. Pero medyo mas delikado ngayon. Kasi baka hanggang tuhod ang tubig at pwedeng may kung anumang nandyan. Kaya nakakatakot din. May mga kakaibang kulay rosas na itlog din dito sa paligid. Tignan ninyo ito. Itlog to. At kalat sila kahit saan. Nasa buong tunnel sila. Sa tingin ko, itlog ng suso yan. Mag-comment kayo sa baba kung alam ninyo. Ayun mga tol. Kunin na natin ang lambat at pumasok sa tunnel para makita pa natin ang nandun. Diyos ko, tingnan mo sa likod. Helen, may isda. Ano yon? Nakita mo ba? Parang mukhang snake cat. Nahuli ko na sana, nasa lambat ko na. Grabe, nakakatakot yon. Parang isda. Ganito kalaki mga tol. Mas mataas tubig ngayon kaya mas malalaking isda at pwedeng may buwaya. Nakakatakot, hindi ko nga nakita. Medyo natatakot ako. Nasa tunnel tayo mga tol. Dito ilalagay ang mga mahuhuling isda. Medyo buhay pa yan, hihilahin ko sa likod ko. Eto na, mas malalim na ang tubig ngayon at ito lang ang meron tayo. Isa lang ang flashlight, sana makita natin agad kung may buwaya. Helen, may nakita akong isda. Ano yon? Pasok ka sa lambat tol. Ay, papalapit sa'yo. Grabe, anong nangyayari ngayon? Tinamaan ka ba nila? Oh Helen, tingnan mo. Ayan siya ulit. Bumalik pa para sa isa pa. Oo, grabe. Ang tapang niya. Sa tingin ko tilapia yon, hindi buwaya. Nakakatakot talaga. Hindi ko alam saan siya pumunta, pero magiging wild ito. Oh, may maliit na lagusan dito. Saan kaya papunta to? Naalala ko sa unang video, ayoko talagang gumapang dyan. Ewan ko. Dapat ko ba subukan ngayon? Mukhang kailangan ko na talagang gawin, sige mga pare. Unang lagusan na i-explore ko ngayon. Lagusan sa loob ng lagusan. Hindi ko alam kung saan to papunta, pero may tubig akong nakikita sa baba. Sobrang sikip. Oo, tinatawag mo akong mataba, sinasabi mong kasing bilog ako nito. Teka, tingnan mo. Ang daming suso dito kaya siguradong may tubig at buhay dito. Paano ako lilingon? Malapit na ako. Helen, naririnig mo ba ako? O nahulog siya sa imbornal. May mga isda dito. Nakuha ko na, may nahuli akong isda. Babalik na ako, tingnan mo. Oh, pagod na ako. May nahuli akong isda. Hindi ko makita kung ano yon. Diyos ko, ang daming gagamba doon sa loob. Ito na yata ang pinaka nakakatakot na nangyari. Anong nakuha natin? Diyos ko, Helen. Ano? Kulay orange ba? Sandali lang. Hindi ko nga nakita kung ano yon. Basta nakita ko lang may lumalangoy na isda. Parang, ay grabe, tingnan mo kung gaano kaganda yan. Diyos ko, tingnan mo ang kulay ng isdang yan. Parang paike chichlid. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganun kakulay. Diyos ko, alis muna ako. May isa pa akong dala, tingnan mo. Akala mo isa lang ang astig? Tingnan mo to, tingnan mo yan. Naku, saan na yun? Ay teka, nandito lang pala. Parang kalahating tadpole, kalahating palaka, parang maliit na demogorgon. Mahaba ang lagusan na yon. Kumuha ako ng ilang lambat. Maraming isda doon. Pero hindi na ako babalik. Sobrang hirap. Ang astig ng kulay ng isda na yan. Sige, unang isda sa lagusan. Siguradong panalo yan. Ilalagay natin siya sa maliit na lalagyan. Ayun, pasok na siya. Isara mo na. Hindi siya makakatakas. Tara, tuloy pa tayo. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Ellen, tingnan mo. Ang daming sapot ng gagamba sa taas natin. Ngayon ko lang napansin yung kisame. May isa doon, isa pa doon. Sobrang dami nila. Ay, delikadong gagamba iyan. Helen, may isa na namang malaking isda.
Grabe, hindi na naman. Ayun, may hipon sa ilalim. Sa tingin ko nakuha ko siya. Oo, nakuha ko siya. Tingnan mo, may isa pa siyang mas malaking hipon. Ilalagay natin sa live well, pero hindi pa ito yung dambuhala na hinahanap natin. Gusto natin yung 10 beses mas malaki. May sapot ng gagamba sa sombrero mo. May gagamba ba? Parang wala naman. Ay, nararamdaman ko, grabe, nasa ibabaw. Ayun, nandyan na naman. Nararamdaman ko. Sandali, tingnan mo sa likod ng mga gagamba, may isda. Tingnan mo dito, lumalangoy siya laban sa agos. Kita mo siya? Sige na, pumasok mo ka sa lambat, tingnan mo. Lumalangoy siya paakyat sa agos. Ay nako, bumalik ka dito, pumasok ka sa lambat, nakuha ko siya. Ano ba yan? Sandali lang. Nahuli ko na dati pero hindi pa ganito kalaki. Mga pare, kakaibang isda ito. Leaf fish. Idadagdag natin siya sa live. Hindi pa ako nakahuli ng ganito dito, tama ba? Ibig sabihin lang ng sampal na, yan na marami talagang isda dito, iba-ibang klase pa. Grabe talaga. Mga pare, idagdag natin siya sa live well. Oh, ayan na tol, sige na. Ang handy talaga nitong gamit na to. Gustong gusto ko to lalo na sa mga tunnel. Diyos ko, tingnan mo dito. Tingnan mo dito, may mas malaking isda. Sana pumasok ka sa lambat. Ay, nandyan siya. Nandyan siya. Ano yon? Ano ba yon? Hindi ko siya nakuha. Hindi ko rin alam kung ano yon. Oh! Ano yon, Bobby? Ang laki nun ah. Ayoko na maglakad. Nakakatakot. Mga pare, may narinig kaming malakas na kalabog sa baba, parang malapit lang. Anong gagawin natin? Hindi ko sigurado mga pare, baka buwaya yon. Parang ganon tunog, may baril ako. Nakakatakot dito mga pare. Sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang pumasok sa mga tunnel na to. Pero kailangan nating gawin. Kailangan nating magpatuloy, kailangan talaga. Nasa pangalawang tunnel na tayo, dito nahuli ang malaking pulang ulang kaya alam nating may isda. Nakakatakot pero mas maikli ito kaysa sa una. Papasok na ako, wish nyo ko ng swerte. Mas maliit ang butas, mukhang mataba ako. Ang dami nilang gagamba, Helen. May malalakas na ulang at sobrang laki. Sige, may nakuha na ako. Oo, may nakuha ako. Tingnan mo, baby blue na ulang. Ang lupit. Marami pa sa loob. Sa tingin ko, ngayon lang ako nakakuha ng ganitong kaliit na blue na ulang. Tingnan mo kung gaano siya kaliit, parang sanggol talaga. Ang lupit nun. Sige, ilalagay natin siya sa live well, tapos babalik ako doon kasi ang dami pa talaga. Kailangan mahuli natin silang lahat. Ang liit pa niya. Kailangan kong bumalik dahil marami pa sa loob. Mas masikip ang lagusan na to. May gagamba pa. Nakakatakot ang itsura. Sana hindi ako kagatin. Sige, tingnan natin kung mahuhuli natin ang mga ulang na to. Tingnan mo to, ang linaw ng tubig. Saan sila napunta? Seryoso? May isa doon. Ayun siya. Nakikita ko siya sa camera. Mukhang batang kulay orange yon. Sige, ang liit niya. Sige na, pumasok ka sa lambat. Nakuha ko siya. Sa tingin ko nakuha ko siya. Helen, tingnan mo to. Saan siya napunta? Ayun siya. Tingnan mo yan. Batang kulay orange yan. Halos kasing laki ng asul. Ang astig nun. Diyos ko, may isda, sabi ni Helen. Nakakita siya ng isda. Nakikita mo pa ba? Oo, nandito sa kanan ko. Sige, ay nako. Agila. Ginoong alimango. Sige, nasaan na? Ayun lang. Nakikita mo siya, nasa buhangin. Halika, pumasok ka sa lambat. Nakuha ko siya. Sa tingin ko nakuha ko siya. Oo, nakuha natin. Ano yon? Mukhang isa pang pipe. Ay teka, hindi yan pipe. Ano? Ano ba yan? Parang garyata yon. Diyos ko. Teka, tingnan mo yan. Tingnan mo ang bibig niya. Diyos ko. Sobrang kakaiba niyan. Magaling ang mata mo, Helen. Lahat. Isama natin siya sa live well. Ayun, umalis na siya. Diyos ko, ang dami pa nating gagawin. Ibig kong sabihin, tingnan mo yan. Hindi mo talaga makikita. Nakakatakot talaga yan. May isa pang maliit na asul na alimango dyan. Ayun siya, tingnan mo. Umaakyat siya sa pampang. Ay, pumasok ka na. Halika na, nakuha natin siya. Helen, nakita mo na naman ang isa. Wala pa siya sa lagusan, siguro lumabas siya. Tingnan mo kung gaano siya kaliit, mas maliit pa siya kaysa sa iba. Pare, ang cute niya talaga. Kasing laki lang siya ng kuko ko. Nandito lang siya, sa mismong pader. Baka may iba pa, ang wild talaga nito. Mga tol, sa gabi naglalabasan ang mga alimango at hipon mula sa ilalim ng bato para maghanap ng pagkain. Ganyan din ang ginagawa ng isa. Ilalagay na natin siya sa live well. O ayan na pare, sige maglakad pa tayo pababa at mag-explore pa dito sa tunnel na to. Uy, may ipis, ang laki ng ipis. Tingnan mo yan, Diyos ko. Yan na ang pinakamalaking ipis na nakita ko. Hindi kami takot sa buhaya at ahas, pero ayoko talaga ng ipis. Pare, ang plano. Pag natawid na ang tunnel, babalik tayo para ilagay ang malaking fish trap sa gitna dahil hindi namin ito madadala agad. Mag-explore muna tayo dito,
tingnan ang mahuhuli, tapos babalik tayo para ilagay ang fish trap at iiwan magdamag. Sa ngayon, tuloy ang pag-explore at tingnan pa ang makikita. Uy, ano yon? Ay hindi, mas nakakatakot ngayon. Tingnan mo yung tubig, sobrang labo. Grabe, hindi natin makita. Grabe, may gagamba. Diyos ko, ang laki ng gagamba na yan. Tingnan mo yung sugpo, tingnan mo yung malalaking mga braso niya. Malaki talaga yan. Saan na napunta? Ay, may isda rin doon. Ang laki ng isda. Pasok sa lambat, pasok sa lambat. Oh, gusto ko dito kasi may agos. Mas madali. Ilalagay lang ang lambat sa harap at kusa silang papasok. Hindi ko alam yon. Ang ganda pala. Siguradong Texas cichlid yan. Ang ganda ng isda na yan. Grabe. Hinahanap natin yung sugpo pero mas maganda pa nakuha natin. Parang dati rin tayong nakahuli ng ganito. Tingnan mo yung palikpik niya. May sugat, mukhang may kumagat. Astig yung isda na yan. Pinakamalaki ngayon. Ilalagay natin siya sa maliit na lalagyan na may tubig. Texas cichlid ba yan? Nagtataka ako kung gaano pa kalayo tayo sa kabila ng tunnel. Sa tingin ko malapit-lapit na tayo kasi naririnig ko na yung mga sasakyan mula sa kabila. Ewan ko, mga tol, tuloy lang tayo. Ayun, yung imahe doon, mga tol, malapit na talaga tayo. Kita ko na yung dulo ng tunnel, mga tol. Tinatayang 30 minuto na tayo dito. Pagdating sa kabila, tingnan natin kung makahuli ng isda gamit ang 3 fish trap. Isa doon, isa sa kabila, isa sa gitna, para sa 16 na talampakang fish trap. Pansinin ang slime trail niya. Saan kaya siya galing? Gumagapang siya pababa. Tutulungan natin. Sige, tuloy lang pare. Ayan, umalis na siya. Ayos mga tol, nasa kabila na tayo ng tunnel. Ang daming isda dito. Ngayon na nasa kabila na tayo, ilalagay na natin ang 3 fish trap. Isa dito sa spot na nadiskubre natin sa huling video, may kakaibang isda dito na parang imburnal. Hindi ko alam yon. Pero maraming isda, kaya ilalagay na natin ang fish trap. Ano yon? Grabe! Helen, pufferfish yan! Ang laki! May snakehead pa sa tabi niya. Diyos ko, gusto ko tong pufferfish na to. Halos kainin na siya ng snakehead. Ang daming isda dito. Nakuha ko siya, sobrang laki. Ito na ang pinakamalaking pufferfish na nakita ko. Pinakaastig na huli natin ngayon, isang freshwater pufferfish. Pero hindi ako sigurado sa pangalan. Ang bait niya. Paikot-ikot lang sa tabi ng snakehead, wild talaga. Hindi ko inasahan makahuli ng isda ngayon. Kaya kailangan nating kunin ang live well natin. At ilagay siya doon, tapos ilalagay na natin ang fish trap natin. Grabe ang astig nun. Ang bagal niya, kaya nakuha ko siya gamit lang ang kamay ko. Hindi sila ang pinakamagagaling lumangoy. Pero siya na ang pinakamalaki na nahuli ko. Sige, ilalagay na natin siya sa live well. Ayan, ayos, ang astig nun. O mga tol, dito na natin ilalagay ang unang fish trap. Noong huli, may magka-partner na higanteng snakehead dito. Yung maliit na isda sa tabi ng pufferfish, baka anak nila yon. Pero kailangan nating mag-ingat, sana hindi natin siya makasalubong ngayon. Uy, may mga isda doon, hindi ko nga alam kung ano ang mga yon. Tignan mo yon, nakakakita ako ng 3 isda. Uy, may mga maliliit na goby sa ilalim. Grabe, ang dami pala. Teka, may isa pa dito sa kanto. Grabe, ano yan? Tignan ninyo, baby snook pala. Tol, baby snook talaga. Nagnet muna kami bago maglagay ng fish trap para makita ang mahuhuli. Baby snook pala ito. Unang huli ngayong gabi mga tol. Brackish water at saltwater fish talaga to kaya astig. Nahuli lang namin dito pero bawal itago kaya pinalaya na namin siya. Kita-kits tol. Ang wild ng lugar na to mga pare. Tapos pag tumingin ka dito sa kabila, may tunnel dito. Hindi namin alam kung saan papunta. Grabe, ano yung mga isda na yon? Helen, kita mo yung mga snakehead? Totoo ba? Sandali, tingnan mo siya. Ang dami ng baby snakehead dito, tol. May nakita kaming magka-partner na nangingitlog, kaya anak nila siguro to. Dito sila dati. Susubukan kong hulihin at sumalok ng ilan. Ay, nandoon lang silang lahat. Nandoon sa kanto yung malalaki, ang dami nila. Sa tingin ko may nakuha tayo sa kanila. Ano ba yan? Grabe, Helen. Hindi pwede. Hindi yan snakehead. Malaking big mouth sleeper ulit yan. Mas malaki pa. Tignan ninyo mga tol. Ito yung isda na nahuli natin kanina sa video. Mas malaki talaga ito kaysa sa una. Tignan ninyo ang bibig at mga ngipin niya. Sobrang wild. Hindi ko inakalang ganito kalaki. Akala ko baby snakehead lang ang mahuhuli ko. Hindi tayo nakakuha ng snakehead pero may dambuhalang big mouth sleeper tayo. Ilalagay sa live. Ang dami nila dito, 2 na nga ngayong gabi. Baka may mas malaki pa tayong mahuli. Tignan ninyo mga tol. Halimaw, big mouth, sleeper.
sa live well na ilalagay. Ilalagay natin ang unang fish trap sa kanto na yon. Balik tayo sa kabila ng tunnel mga tol. Doon tayo nagsimula. Maglalagay tayo ng fish trap doon. Tapos ilalagay din natin ang foot fish trap. Sobrang excited na ako makita kung ano ang mahuhuli natin doon. Grabe ang gabi na to. Sa ngayon, ang dami na nating nahuli. Tuloy-tuloy lang tayo. Mga tol, tara na. Ayan na mga tol. Nakarating na tayo sa kabila ng tunnel at dala natin ang pangalawang fish trap. At ngayon, ilalagay na natin ito katabi ng float. Ay, ang daming isda sa ilalim. Grabe, kailangan ko kunin ang lambat ko mga tol. Ang dami kong nakikitang isda dito. Sige, kukuha tayo ng malaking lambat dito. Diyan nakita yung snakehead kanina. Ang dami ring maliliit na isda dito sa baba. Tara, siguradong may mahuhuli tayo. Ayun, may isa. Ano kaya yon? Sa tingin ko nakuha na natin. Ayun, nandoon mismo. Hinuhukay natin. Ano yun? Grabe, teka. Parang nakikita ko sa loob. Teka, literal na nakikita ko sa loob. Normal ba yon? Kadiri. Grabe, kita mo talaga ang loob ng isda. Tingnan mo. Kita ang kamay ko sa kabila. Dalawa pa sila. Hindi ako makapaniwala mga tol. Ito, kadiri. Ito na yata ang pinaka nakakadiring isda na nakita ko. Kita mo lahat. Ilagay natin sila sa maliit na lalagyan. Ang kakaiba ng itsura ng mga to. Wala pa akong nakitang ganito. Grabe, nakikita mo ba sila? Parang may bahaghari. Grabe, may bahaghari. Nakikita mo ba yung bahaghari? Kita mo yung bahaghari sa kanila, di ba? Teka, ikaw rin, oo. Ang gaganda nila mga tol. Nalilito ako, hindi ko na alam nangyayari. Kapag tinatapatan ng ilaw ang mga isdang ito, nagliliwanag silang parang bahaghari. Ang kakaiba nito, ngayon ko lang naranasan. Kung alam mo ang dahilan, wala akong alam. Hindi ko alam kung anong klaseng isda to, hindi ko alam kung bakit parang bahaghari sila, pero itatabi natin sila, ayos lang, ilalagay natin sila sa timba na pununo ng mga pangkip. Ayan na sila. Sobrang lupit talaga nun. Mukhang magandang lugar ito para sa fish trap. Baka mas marami tayong mahuli o iba naman. Kaya ilagay na natin ang pangalawang fish trap. Ginawa namin ito gamit ang tilapia na gustong-gusto ng lahat. Eto na mga tol, ilalagay na natin ang pangalawang trap dyan. Ay mukhang hindi yan tatagal. Paano kung ilagay natin dito sa ilalim? Sa tingin ko gagana ito. Ayos, nananatili na ang fish trap. Ganda ng itsura mga tol. Heto na ang hinihintay ninyong sandali. Ilalagay na natin ang 16 na talampakang fish trap, tapos iiwan natin lahat ng 3 magdamag. Kaya kailangan nating bumalik sa loob ng tunnel at ilagay ang dambuhalang fish trap natin. Eto na, Diyos ko mga tol. Tignan nyo to. Tignan nyo itong dambuhalang snakehead. Ang laki ng snakehead na to. Kumusta pare? Uy, hello. Kumusta? Grabe. Ayun mga tol, nasa gitna tayo ng tunnel. Muli na naman nakatagpo tayo ng isang dambuhalang snakehead. Magandang pwesto ito para ilagay ang ating higanting 16 na talampakang fish trap. Grabe, tignan nyo to. Sobrang laki talaga. Nilalagay na natin ang dambuhalang fish trap. Sobrang laki nito, natatakpan ng tunnel. Iwan na lang natin. Sakto na. Tignan ninyo tol. Sino kaya mahuhuli natin? Anong gagawin natin? Babalik tayo mga 3 hanggang 4 na oras mula ngayon para i-check lahat ng fish traps. Sana may mahuli tayong kakaiba. Kita tayo mamaya mga tol. Sige mga tol. 3 oras at kalahati na ang lumipas at balik tayo sa tagong tunnel. Dito tayo magsisimula ulit. Kukuha tayo ng tubig sa timba. Ay, nasaan na yung trap? Ayun pala, nandyan lang. Salamat. Oh, tara. Iaangat na natin. Sandali. Oh, may nahuli tayong isda. Marami tayong nahuling isda. Tingnan natin kung ano-ano sila. Ay, kadiri. Teka, may malaking isda dito. Ano ba yan? Tingnan muna natin ito. Isda. Wow, tingin ko yan ay leaf fish. Pero dati may nahuli na tayong isa at hindi naman ganito itsura. Leaf fish ba yan? Hindi ko masabi. Ang astig nito, grabe. Ano ba yan? Sige, ilalagay natin siya sa timba. Ang daming isda dito mga tol. Ay mas marami pang mga see-through na isda. Tingnan ninyo ito. Ay malaki ito. May parang hito dito, tingnan nyo. Sinodontis ba yan? Hindi naman mukhang ganun, parang iba ang kulay. Ilan pa ba meron? Ay may malaking isda dito. Ano ito? Ay at yung Texas cichlid ko. Ano ba yan? Sandali lang mga tol. Teka, Salvini cichlid yata ito. Bihira tayong makahuli ng ganito. At ang laki pa. May isa pa tayong nakuha, 2 na sa fish trap. Ayan na. Tingin ko yun na yun. Ay hindi, may iba pa pala. Ano yun? Uy, ano yun? Grabe, baby Oscar yan oh. Tingnan mo, maliit na Oscar tapos may isa pang maliit na goby dito. Madalas makita ang mga ito pero kukunin pa rin natin sila. Astig siya. Isa pang X-ray fish. Tingnan mo ito. Ang dami nila dito sa loob. Malamang hindi mo madalas makita ang mga ito kasi parang transparent talaga sila. Pero nung pinailawan ko yung tubig, nakita ko yung maliit na kislap. Sige, ilabas na natin lahat. Tingnan natin kung may hindi tayo nakuha. Tingin ko yun na yun.
Mga tol, grabe ang lupit ng unang huli natin ng isda. Mga tol, tingnan ninyo lahat ng nahuli natin, ayan oh. Isang timba agad mula lang sa isang trap, tapos may kakaibang isda pa tayo. Sa tingin ko leaf fish ang tawag dito. Ang astig, may nakuha rin tayong malaking Salvini cichlid. Ito parang sinodontis na klase ito. May nakuha tayong goby, maliit na Oscar, at marami pang ganito, yung mga maliit na transparent na x-ray fish. Pupunta tayo sa kabila, titingnan natin yung isa pang fish trap, tapos susunod nating titingnan yung halimaw. Isa pa, punta tayo sa kabila at tingnan natin kung anong laman ng isa pang fish trap. Sige, mga tol, nandito na tayo sa susunod na fish trap. May bago tayong timba dito. Lalagyan natin ng tubig, tapos titingnan natin kung ano ang nahuli natin dito. Kukuha tayo ng malinis na tubig. May isda dito. Kukunin ko sana pero sayang. Kita ninyo, maraming isda dito. Pati malalaking snakehead. Tingnan natin ang nahuli natin. Sige, bigyan mo ako ng isa. Uy, malaking isda. Ang dami talaga dito. Batang snakehead ba ito? Tingnan natin. Uy, hipon pala. May isa pa tayong maliit na hipon. Idagdag sa timba. Grabe Helen, isang Mayan cichlid. Paborito mo to, di ba? Hindi natin siya ilalagay sa timba. Isang suso. Wow, ang dami nating kakaibang nahuli sa bitag na to. Mga tol, grabe isa pang suso. Grabe na hindi ako makapaniwala. Meron pang mga Oscar. Ang ganda nitong isa. Ay grabe, hindi. Nakuha ko siya, muntik na. Tignan mo, isa pang magandang Oscar, ilalagay natin sa timba. May isa pa dito, dalawa sila. Magkamuka, siguradong magkapatid. Ang astig, may maliit na baby snakehead. Grabe, hindi yan snakehead, imposible. Isa na namang big mouth sleeper, isa pang maliit na baby. Tatlo na ngayong gabi, hindi pa ako nakakakita ng ganito. Wild talaga. Mga tol, ang dami dito at may nakuha tayong malaking isda. Hindi ko pa makita kung ano siya. Ayan na, ano yan? Ay, pare, dambuhalang leaf fish ito. Doble laki kaysa sa nakuha sa tunnel. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki, ang ganda. Isama natin sa timba, baka ito na yun. Double check natin. Uy, may isa pa, goby naman. Kita mo? Big mouth sleeper ito. Hindi ko sure alin ito, pero magkaiba sila. Astig! Pareho natin itatabi mga tol. Iba talaga ang big mouth sleeper. Hindi ako makapaniwalang tatlo ang nahuli natin ngayon. Tapos na tayo sa pangalawang fish trap, mga tol. Ngayon, titingnan natin ang footer sa tagong tunnel para malaman ang nahuli natin. Yan ang pinaka-excited ako. Kaya tara na doon at tingnan natin kung ano ang nahuli natin. Ngayon, dahil malayo ang lalakarin, ako na lang ang pupunta doon, kukunin ko ang trap at lalabas ako dala ito. Tapos sabay-sabay nating bubuksan dito sa labas. Mahirap talaga kung susuriin lahat sa tunnel. Kaya mga tol, paalam, ingat, salamat. Nandito na ako. Nakuha ko na ang trap, may malalaking isda dito. Kabilang ang malaking snakehead. Diyos ko, nakakatakot talaga. 3 beses kong inisip na buwaya ang nakita ko. Nakuha na natin ang 16 na talampakang fish trap at puno ito ng isda. Hindi ko masyado tiningnan para hindi kayo ma-spoil. Pero may malaking snakehead dito sa harap. Astig! Tatanggalin ko ang tali para pakawalan ng snakehead. Kita tayo ulit pare. Nakuha ko na, may snakehead sa fish trap, ang galing. Ang dami nating nakita sa tunnel, kaya may sense. Ayan na, ayos. Hilahin natin hanggang dulo at tingnan kung ano pa ang nahuli, nasaan na ang mga isda. Diyos ko, ang laki ng trap. May isda dito. Ang laki ng trap, ang hirap kunin ng isda. Ay grabe, Diyos ko. May malaking gar sa loob at isang plate coat. Sige pare, labas ka na dito, tignan nyo yan mga tol. Grabe, may nakuha tayong gar. Diyos ko mga tol, mag-comment kayo. Dapat ba nating iuwi ang gar para sa prairie pond? Hindi natin itatago itong isda. Kung gusto ninyong makita, lalabas tayo at susubukang makahuli ng malaking gar para sa pond. Pakakawalan lang natin itong isda, ingat. Wala pang kakaiba, pero may ibang isda sa loob. Nakuha ko na yung maliit na plate. Hindi rin natin kukunin itong isda, pakakawalan lang natin siya. Ay oo, ayan na. Ano yon? Ang laki ng Texas cichlid na to, grabe. Ang taba, ang ganda ng kulay. Astig talaga. Itatago natin to mga tol. Ilalagay na sa keeper bucket. Ano pa kaya meron dito? May nakita pa akong ibang isda. Ano kaya to? Grabe. Grabe. Nakuha ko siya. Diyos ko, tingnan ninyo ang orange niyang palikpik. Hindi ko alam anong isda yan, pero ang astig ng kulay niya. Itatabi natin siya dyan. Ayan na, Diyos ko. Helen, nakita mo? Wala akong alam anong isda ito. Ang weird ng pakiramdam. Tingnan mo, kasing laki ng palad ko. Ang talas ng tinik nito. Mga tol, tingnan ninyo itong isda. Kakakuha lang namin ito. Hindi ako sigurado sa pangalan ng isdang to. Pero alam mo, gumawa kami ng video sa mga imburnal ng Walmart. Hindi pa ganun katagal. Sa tingin ko, mga baby ang nahuli namin noon kasi ang weird ng pakiramdam nila. Ang kakaiba ng pakiramdam ng isdang to.
Helen, hawakan mo, parang balat ng leather. Buhay pa ba siya? Hindi siya gumagalaw. Gumagalaw pala. Tingnan natin kung may nahuli pa sa fish trap. Meron pa kaya? Imposible namang yun lang. Sa tingin ko, yun na talaga yon mga tol. Pero marami-rami rin tayong nahuli. Sa tingin ko, yun na lahat para sa trap na yon. Ang astig ng itsura ng isdang ito, gusto ko siya. At isa pang Texas cichlid. Tingnan ninyo kung gaano kataba ito. Tapos, yung pangatlo ay misteryosong isda. Hindi ko alam kung anong klase ito, pero ang ganda ng mga palikpik niya. O mga tol, yun na lahat ng tatlong fish trap natin ngayon. Galing sa Tagong Lagusan. Marami tayong nahuling isda gamit ang lambat at fish trap. Uuwi tayo sa bahay ko para ilagay ang mga huli sa pond at tangke. Kung gusto ninyong gumawa ako ng part 3 sa Tagong Lagusan na may misteryosong isda, sabihin lang sa comments. Sa ngayon, uuwi muna ako at ilalagay ang mga isda sa bago nilang tirahan. Eto na! Ayos mga tol! Nakabalik na tayo sa bahay ko at magsisimula tayo dito sa Mystery Pond. Tignan ninyo mga tol, ang misteryo. Tingnan nyo. Ayun yung isa sa mga palos. Tingnan nyo. Ayun din yung isa sa mga bantay. Ayos ang lahat dito mga tol. At marami sa mga nahuli natin ngayon ay ilalagay natin dito sa pond na to. Kaya ito na, magsisimula tayo sa paglalagay ng 2 Texas cichlids. Ayan na sila. Siguradong ilalagay din natin itong isang ito dito kasi hindi natin alam kung ano siya at ang astig ng itsura niya. Kaya ayan, nilagay na natin siya. Meron tayong malaking Salvini cichlid. Ayan na siya. Tingnan mo kamusta tol. At eto pa, meron tayong maliit na Sinodontis. Ayan na siya. Meron pa tayong ibang astig na isda dito. Eto pa. Tatingin ko leaf fish ito. Ilalagay din natin siya. Tingnan mo, kamusta? Meron pa tayong astig na isda na may orange na palikpik. At dito mga tol, may 3 baby Oscar na ilalagay natin sa pond. Paglaki nila, ilalagay natin sila sa Oscar Army. May idadagdag tayong ilang isda, kasama ang 2 baby big mouth sleepers na ilalagay rin natin dyan. May espesyal tayong pwesto para sa malaki. Idadagdag natin siya sa Oscar Pond. Tignan ninyo, nandyan na siya. Hindi maganda pagpasok pero nasa Oscar Pond na ang big mouth sleeper. Mga tol, nasa Crawfish Jungle Gym tayo. Maraming baby crawfish ang nakuha natin ngayon. May asul, may orange, at ilalagay natin sa Crawfish Jungle Gym. May malaking asul doon. May malaking orange din. At tingnan mo kung gaano karaming guppies sa paligid, sa buong pond. Kaya ito ang perpektong tirahan para sa lahat ng crawfish. May walang katapusang pagkain sila dito kahit kailan nila gusto. Lumalaki talaga sila dito, kaya lalaki agad ang mga ito. Mabilis lang dito, kaya ayan na sila. At ngayon, nandito tayo sa mini pond. Ngayon, ilalagay na natin ang natitirang mga isda na nahuli natin ngayon dito sa pond na ito. Mayroon tayong maliit na puffer fish, leaf fish, at mga see-through na isda dito. Perpekto itong tirahan para sa kanila, kaya ilagay na natin sila. May ilang leaf fish na tayo dito, at ito na siguro ang pinakamalaking puffer fish na nakita ko. Meron na ring puffer fish dito pero wala pang ganito kalaki. Tingnan ninyo yung maliliit niyang palikpik, ang astig. At dito guys, meron tayong mga kakaibang mystery fish na literal na see-through. Paki-comment sa baba kung ano ang mga yon. Kasi wala talaga akong ideya. Ang alam ko lang, ang astig nila at may kakaibang rainbow na kulay. Pero ayun guys, ang wild nun. Marami kaming nakuha ulit na kakaibang isda sa Tagong Tunnel. Kung gusto nyo ng part 3, comment lang, like at subscribe kung nag-enjoy kayo. Kita-kits next time. Peace out!